Sa loob ng napakahabang panahon, may isang misteryo na halos hindi napapansin ng karamihan sa atin. Habang abala ang tao sa pag-aaral ng kalawakan at paghahanap ng nabubuhay sa ibang planeta, may isa pang uri ng nilalang na matagal nang nabubuhay mismo sa Earth natin na hindi natin nabibigyan ng pansin. Sa kailaliman ng karagatan, libu-libong balyena ang araw-araw na nagpapalitan ng mga tunog. Sa loob ng maraming dekada, inakala ng karamihan sa mga siyentipiko na ang mga tunog na ito ay simpleng paraan lamang ng pag-navigate, paghahanap ng pagkain o pakikipag-ugnayan sa kanilang grupo. These two whales are taking turns to communicate in rapid bursts of clicks. Where researchers at Project SETI are using artificial intelligence to decode the clicks. Ngunit habang mas umuunlad ang artificial intelligence at modernong data analysis, may mga bagong tuklas na nagsisimulang magbigay ng mas malalaking tanong. Maaari bang may mas komplikadong sistema ng komunikasyon ang mga balyena na hindi natin alam? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong mga nakaraang taon, nagsimulang magsanib puwersa ang mga marine biologists, computer scientists at AI researchers upang pag-aralan ang napakalaking koleksyon ng whale recordings na naipon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang layunin nila ay hindi lamang tukuyin kung anong uri ng tunog ang ginagawa ng mga balyena, kundi alamin din kung may nakatagong pattern ba sa likod ng mga ito. Isa sa mga dahilan kung bakit naging interesado ang mga eksperto ay dahil sa kakaibang katangian ng mga balyena. Ang kanilang utak ay kabilang sa pinakamalaki sa lahat ng hayop sa planeta. May ilang species pa na nagpapakita ng advanced social behavior, pagtutulungan at maging mga tradisyong ipinapasa mula sa isang grupo patungo sa susunod na henerasyon. Sa madaling salita, hindi sila simpleng mga hayop na basta lumalangoy lang sa karagatan. May sarili silang lipunan, sariling kultura at posibleng sariling paraan ng pagbabahagi ng impormasyon. Dahil dito, nagsimulang gamitin ng mga mananaliksik ang mga AI system na karaniwang ginagamit sa pag-aaral ng human language. Ito din ang parehong teknolohiyang ginagamit upang makilala ang mga salita, pangungusap at pattern sa wika ng tao. Nakakagulat dahil sinubukan din nilang i-apply ito sa mga tunog na nagmumula sa mga balyena. At dito nagsimulang maging mas kawili-wili ang lahat. Sa halip na random na mga tunog, may mga pagkakataong natuklasan ng mga researcher ang paulit-ulit na mga sequence. May mga particular na kombinasyon din ng mga tunog na lumalabas nang magkakasunod sa iba't ibang sitwasyon. Para itong mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng mas malaking larawan. Bagamat wala pang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang mga balyena ay may wikang katulad ng ginagamit ng tao, maraming eksperto naman ang naniniwalang mas komplikado ang kanilang komunikasyon kaysa sa simpleng tawag o signal lamang. Isa sa mga pinakakapanapanabik na pangyayari ay naganap sa baybayin ng Alaska noong 2023. This is a little how their conversation went. Isang grupo ng mga mananaliksik ang nagsagawa ng eksperimento gamit ng underwater speaker. Ang plano ay simple lamang, magpatugtog ng isang recording ng humpback whale contact call. Isang uri ng tunog na ginagamit ng mga humpback whale upang ipaalam ang kanilang presensya sa ibang balyena. Parang katumbas ito ng pagsasabi ng nandito ako. Hindi sigurado ang mga siyentipiko kung may tutugon. Ngunit ilang sandali matapos tumunog ang recording sa ilalim ng dagat, may isang humpback whale na lumapit sa kanilang bangka. Ang pangalan ng balyenang ito ay Twain. Habang umiikot sa paligid ng research vessel, nagsimula rin itong maglabas ng sarili nitong mga vocalization. Muling nagpatugtog ang mga siyentipiko at muling tumugon si Twain. At nang ulitin nila ang proseso, ganun din ang nangyari. Paulit-ulit ito sa loob ng halos 20 minutes. Para sa mga researcher, hindi lamang ang pagtugon ni Twain ang nakakagulat. Mas kapansin-pansin din ang paraan ng kanyang pagtugon. Sa bawat pagkakataon, tila naghihintay muna siya ng tamang pagitan bago magbigay ng panibagong tunog. Para bang may sinusunod na ritmo ng pag-uusap. Hindi ito mukhang basta sabayang ingay lamang. May pattern, may timing. Ayon sa mga siyentipikong kabilang sa proyekto, ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng isang two-way vocal interaction sa pagitan ng tao at isang humpback whale na naitala sa modernong panahon. Ngunit habang sinusubukan ng mga researcher na maunawaan ang kahulugan ng mga tunog na ito, may isa pang grupo ng mga eksperto na nakatuon sa ibang uri ng balyena, ang sperm whale. At dito magsisimulang lumabas ang ilan sa mga pinakakamangha-manghang tanong tungkol sa komunikasyon ng mga nilalang na ito.
Pero habang lumalalim ang pag-aaral sa mga balyena, may isang bagay na kailangang linawin. Hindi pa napatutunayan ng science na kaya na nating isalin ang sinasabi ng sperm whales na parang human language. Wala pang decoded sentence na katumbas ng ito ang gusto kong sabihin. Pero ang natuklasan ng mga researcher ay halos kasing halaga rin nito. Dahil ang dating akala nilang simpleng click-click-click lamang, ay may mas malinaw palang pattern, structure at variation. Ayon sa study na inilathala sa Nature Communications, pinag-aralan ng Project CETI ang mahigit 8,700 whale codas mula sa sperm whales sa paligid ng Dominica. Ang codas ay maikling sequence ng clicks na ginagamit ng sperm whales kapag nakikipag-communicate sila sa isa't isa. Noon iniisip ng maraming scientist na limitado lang ang kombinasyon ng mga tunog na ito, parang ilang simpleng signal lang. Pero nang gamitan nito ng mas advanced na computer analysis at AI tools, lumabas na mas komplikado pala ang sistema. May pagbabago sa bilis ng clicks, may pagbabago sa rhythm, may dagdag o bawas na click sa dulo, at may mga timing pattern na hindi basta random. Ibig sabihin hindi lang ito simpleng ingay sa ilalim ng dagat. Para itong sound system na may sariling rules. Hindi pa ito pareho sa wika ng tao, pero malinaw na may organization, may structure, at posibleng may mas malalim na meaning na hindi pa natin naiintindihan. Dito nagiging mas interesting ang Project CETI. Ang layunin nila ay hindi gumawa ng fantasy translator na parang sa movie kung saan biglang magsasalita ang balyena sa English. Mas seryoso ang goal nila. Gusto nilang unti-unting maintindihan kung kailan ginagamit ng sperm whales ang bawat pattern. Sino ang kausap nila, ano ang ginagawa nila habang nagsasalita, at anong sitwasyon ang konektado sa tunog na yon. Kaya hindi sapat na i-record lang ang audio. Kailangan ding malaman ang buong eksena. Nasaan ang balyena? Gaano ito kalalim? Sino ang kasama nito? Naghahanap ba ito ng pagkain? Nagpapahinga ba ang grupo? May calf ba sa paligid? May ibang whale family ba na malapit? Dahil sa human language, nagbabago ang meaning depende sa context. Ganito rin ang posibleng nangyayari sa mga balyena. Isipin mo na lang sa simpleng usapan ng tao. Kapag sinabi mong, tara, iba ang meaning kung nasa bahay ka, iba kung nasa kalsada, at iba kung nasa gitna kayo ng emergency. Parehong salita pero nagbabago ang dating dahil sa sitwasyon. Ganyan ang sinusubukang hanapin ng mga scientists sa whale communication. Hindi lang tunog ang hinahanap nila. Hinahanap nila ang connection ng tunog sa behavior. Sa Dominica malaking tulong ito dahil may mga sperm whale families doon na matagal nang sinusubaybayan ng mga researcher. Hindi sila random na balyena na biglang dadaan at mawawala. May mga kilalang grupo, may mga family line, at may mga whale na paulit-ulit na bumabalik sa parehong lugar sa loob ng maraming taon. Para itong isang neighborhood sa ilalim ng dagat. At doon nagsimulang kolektahin ang mas detalyadong data. Gumamit ang team ng hydrophones o underwater microphones para marinig ang mga tunog sa dagat. Mayroon ding special tags na pansamantalang nakakabit sa katawan ng balyena gamit ang suction cups. Hindi ito permanenteng nakakabit at dinisenyo ito para matanggal din pagkatapos. Sa pamamagitan ng tags na ito, hindi lang audio ang nakukuha. Nakikita rin kung gaano kalalim ang dive ng balyena, paano ito gumagalaw, at ano ang posisyon ng katawan nito habang gumagawa ng tunog. Dito mas nagiging malinaw kung bakit mahirap pag-aralan ng sperm whales. Hindi sila tulad ng mga ibon na pwedeng obserbahan sa puno. Ang sperm whales ay bumababa sa madilim na bahagi ng dagat, minsan napakalalim kung saan hindi sila madaling sundan ng tao. Kaya sa bawat recording, parang maliit na bintana lang ang nabubuksan natin sa mundo nila. At sa mundong iyon, mahalaga ang tunog. Sa dilim ng karagatan, ang tunog ang nagsisilbing daan para maghanap, makipag-ugnayan at manatiling konektado sa grupo. May isa pang mahalagang detalye. Ayon sa mga pag-aaral sa sperm whales, may tinatawag na vocal clans. Ibig sabihin may mga grupo ng sperm whales na may sariling style ng kodas. Para itong dialect o accent sa tao. Kung sa Pilipinas may pagkakaiba ang tono at salita ng Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pa. Sa sperm whales, hindi ito salita gaya ng sa atin. Pero may distinct sound patterns na konektado sa kanilang social group at may ebidensya rin na natututuhan ito. Hindi ipinapanganak ang batang sperm whale na agad perfect ang tunog. Tulad ng batang tao na nagsisimula muna sa baby sounds bago matutong magsalita ng malinaw, may mga obserbasyon din na ang young whales ay gumagawa ng hindi pa pulidong versions ng kodas habang natututo sila sa kanilang grupo. Dito nagiging mas malalim ang kwento. Dahil kung natututuhan ang mga tunog na ito, ibig sabihin may culture, may forwarding, may identity, may belonging.
Hindi lang ito instinct na otomatikong lumalabas sa katawan. May bahagi rito na natututunan sa pamilya at komunidad. Kaya habang mas dumadami ang data ng Project CETI, mas nag-iingat din ang mga scientist sa kanilang mga conclusion. Hindi nila sinasabing pareho ang sperm whale communication sa human language. Hindi rin nila sinasabing kaya na nating kausapin ang balyena na parang tao. Ang sinasabi nila ay ito. Mas komplikado ang whale communication kaysa sa matagal nating akala. At baka nasa umpisa pa lang tayo ng pag-unawa sa isang sistema ng komunikasyon na nabuo sa karagatan milyon-milyong taon bago pa tayo gumawa ng sariling microphones, computers at AI. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may tunog ba ang mga balyena. Matagal na nating alam yun. Ang mas malaking tanong ay ito. Gaano karami ang kahulugan na nakatago sa mga tunog na matagal na nating naririnig? Pero ngayon pa lang talaga natin sinusubukang pakinggan? Habang dumarami ang recordings mula sa Dominica, isang mas nakakagulat na larawan ang unti-unting lumilitaw. Hindi lamang pala mahalaga kung anong tunog ang ginagawa ng sperm whale. Mahalaga rin kung paano nito ginagawa ang tunog na iyon. Ayon sa mga pag-aaral ng Project CETI at iba pang research teams, may mga pattern sa komunikasyon ng sperm whales na mas komplikado kaysa sa matagal na inakala ng mga scientist. Hindi lang simpleng serye ng clicks ang naririnig sa ilalim ng dagat. May mga pagbabago sa bilis, pagitan at istruktura ng mga tunog na maaring magdala ng magkaibang impormasyon. Parang sa tao rin. Kapag pareho ang salita pero iba ang tono, maaring magbago ang kahulugan. Ang simpleng okay ay pwedeng mga hulugang masaya, galit, nag-aalala o nagbibiro depende sa paraan ng pagsasalita. Posibleng may katulad na konsepto rin sa komunikasyon ng sperm whales. Sa mga bagong pagsusuri gamit ang artificial intelligence, nakita ng mga researcher na ang ilang kodas ay hindi basta nakapirming signal lamang. May mga maliliit na pagbabago sa loob ng pattern na tila nagdaragdag ng panibagong layer ng impormasyon. Hindi pa alam ng science ang eksaktong kahulugan ng mga ito. Ngunit sapat na ang ebidensya upang ipakita na mas mayaman ang sistema ng komunikasyon ng mga balyena kaysa sa dating modelo na ginagamit sa mga textbook. Mas nakakaintriga pa rito ang isa pang obserbasyon. May mga pagkakataong tila nagbabago ang paraan ng komunikasyon depende sa sitwasyon at sa mga kasamang balyena. Hindi ito nangangahulugang may human-style conversation na sila. Ngunit ipinapakita nito na mahalaga ang social context sa kanilang pakikipag-ugnayan. At kung totoo ito, mas malapit ito sa mga komplikadong social systems kaysa sa simpleng animal signaling na matagal na nating inakala. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang ilang scientist ng mas malalaking katanungan, hanggang saan ba talaga ang kakayahan ng mga sperm whale sa pagproseso ng impormasyon? Gaano kalawak ang kanilang social network at gaano kabilis na ipapasa ang mahahalagang impormasyon mula sa isang grupo patungo sa iba? May isang bahagi ng kasaysayan na madalas binabalikan ng mga researcher kapag pinag-uusapan ng tanong na ito. Noong panahon ng commercial whaling noong 19th century, maraming barko ang sistematikong nangangaso ng sperm whales sa iba't ibang karagatan ng mundo. Sa simula, mataas ang tagumpay ng mga mangangaso. Ngunit ayon sa ilang historical studies, unti-unting nagbago ang sitwasyon sa paglipas ng panahon. Mas naging mahirap lapitan ng mga sperm whales. Mas mabilis silang umiwas. Mas madalas silang makatakas. May mga historian at marine researchers na naniniwalang maaring may kinalaman dito ang social learning sa loob ng populasyon ng mga balyena. Ibig sabihin, ang mga nakaligtas na grupo ay maaring nakapagpasa ng impormasyon tungkol sa panganib sa ibang miyembro ng kanilang komunidad. Hindi ito nangangahulugang may ebidensya na nagpadala sila ng partikular na warning message sa buong karagatan. Wala pang siyentipikong patunay para sa ganong claim. Ngunit may malakas na ebidensya na ang sperm whales ay natututo mula sa karanasan at naipapasa ang ilang behavioral knowledge sa kanilang mga grupo. At para sa maraming scientists, sapat na itong maging kahanga-hanga. Dahil ang kakayahang matuto, umangkop at magbahagi ng impormasyon ay isa sa mga pundasyon ng advanced social behavior. Samantala, may isa pang tuklas na lalong nagpataas ng interes ng scientific community. Sa halip na pag-aralan lamang ang pagitan ng mga clicks, sinimulan ng ilang researcher na suriin mismo ang hugis ng mga tunog. Dito kailangang maging maingat. May ilang pag-aaral na nakakita ng acoustic features sa whale vocalizations na maaaring magkaroon ng pagkakahawig sa ilang elemento ng human speech. Ngunit ayon mismo sa mga researcher, hindi ito nangangahulugang gumagamit ang mga balyena ng vowels gaya ng tao. Hindi rin ibig sabihin na mayroon silang sariling bersyon ng English, Tagalog o anumang human language. Ang mas tamang paglalarawan ay ito. May mga acoustic patterns sa kanilang mga tunog na maaaring magbigay ng bagong pahiwatig kung paano nila binubuo ang impormasyon.
Para itong paghahanap ng bagong piraso ng puzzle sa isang napakalaking larawan na hindi pa rin kumpleto. At habang mas maraming data ang kinokolekta ng Project CETI, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Sa loob ng maraming dekada, ang tanong ng mga scientists ay kung may kahulugan ba ang mga tunog ng sperm whales. Ngayon unti-unti nang napapalitan ang tanong na yun. Ang bagong tanong ay kung gaano kakomplikado ang kahulugang nakatago sa likod ng bawat click. Dahil sa bawat bagong recording, tila ipinapaalala ng karagatan na marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa tabi natin. At maaaring ang isa sa pinakamalalaking misteryo ng komunikasyon sa Earth ay hindi matatagpuan sa lupa, kundi sa madilim at napakalalim na bahagi ng dagat kung saan patuloy na nag-uusap ang mga balyena kahit wala pang nakakaunawa sa lahat ng kanilang sinasabi. Sa puntong ito ng kwento may isang maling akala na kailangang linawin. Kapag naririnig natin ang salitang language, agad nating naiisip ang mga salita, pangungusap at grammar na ginagamit ng tao. Ngunit ayon sa maraming marine biologist at language researchers, hindi kailangang eksaktong katulad ng human language ang isang communication system para maging napakakomplikado. Ito ang dahilan kung bakit naging interesado ang scientific community sa mga bagong natuklasan tungkol sa sperm whales. Hindi dahil napatunayan na nilang nagsasalita ang mga balyena gaya ng tao, kundi dahil tila may mas malalim na organisasyon ang kanilang mga tunog kaysa sa matagal ng pinaniniwalaan. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing gamit ng sperm whale vocalizations ay iniuugnay sa echolocation. Ito ang kakayahan nilang gumamit ng sound waves upang makakita sa madilim na bahagi ng karagatan. Para itong natural na sonar. Nagpapadala sila ng tunog, bumabalik ang echo, at mula roon, nakakabuo sila ng larawan ng kanilang paligid kahit wala silang nakikitang liwanag. Ngunit habang mas pinag-aaralan ng mga researcher ang mga recording, napansin nilang hindi lahat ng clicks ay para lamang sa paghahanap ng pagkain o pag-navigate. May mga tunog na malinaw na ginagamit sa social interaction. May mga pattern na lumalabas kapag nagsasama-sama ang pamilya. May mga tunog na madalas marinig kapag may bagong silang nakaf. At mayroon ding mga vocalizations na inuugnay sa koordinasyon ng grupo bago magsagawa ng malalalim na dive. Dito nagsisimulang maging mas malinaw ang isang mahalagang ideya. Ang komunikasyon ng sperm whales ay hindi lamang tungkol sa lokasyon. Posibleng bahagi rin ito ng kanilang social life. At kung may isang bagay na paulit-ulit na lumalabas sa mga dekada ng whale research, iyon ay ang kahalagahan ng pamilya sa buhay ng sperm whales. Hindi sila nabubuhay bilang mga individual na nag-iisa. Karamihan sa mga babaeng sperm whale ay bahagi ng matatag na family units na maaring manatiling magkakasama sa loob ng maraming taon. Nag-aalaga sila ng mga anak ng sama-sama, nagbabahagi ng responsibilidad at tila nagtutulungan sa pagprotekta sa mga batang miyembro ng grupo. Sa katunayan, may mga pagkakataong naobserbahan ng mga marine biologists na ang isang ina ay umaalis upang manghuli sa malalim na bahagi ng dagat habang ang ibang adult female whales naman ang pansamantalang nagbabantay sa kanyang anak sa ibabaw. Wala tayong paraan upang malaman ang eksaktong pinag-uusapan nila. Ngunit malinaw ang nakikitang resulta ng kanilang koordinasyon. May pagtutulungan, may tiwala, may organisadong social behavior. Para sa mga researcher, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-aaral sa kanilang komunikasyon. Dahil kapag mas nauunawaan natin kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa, mas nauunawaan din natin kung paano gumagana ang kanilang lipunan. May isa pang aspeto ng sperm whales na madalas nakakagulat sa mga tao. Ito ay ang lakas ng kanilang mga tunog. Ayon sa mga marine acoustic studies, kabilang ang sperm whale sa mga pinakamalalakas na biological sound producers sa planeta. Ang kanilang echolocation clicks ay napakalakas kumpara sa karamihan ng hayop sa mundo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maraming detalye tungkol sa epekto nito sa tao ang patuloy pang pinag-aaralan. May ilang popular na pahayag online na nagsasabing kaya umano nitong agad sirain ang katawan ng tao mula sa loob, ngunit wala pang matibay na ebidensyang siyentipiko na sumusuporta sa ganoong matinding claim. Ang mas sigurado ay ito, napakalakas ng kanilang acoustic system. At ito rin ang parehong biological machinery na ginagamit nila upang makipag-ugnayan sa kanilang kapwa balyena. Sa madaling salita, ang organ na tumutulong sa kanilang makakita gamit ang tunog ay bahagi rin ng sistemang ginagamit nila sa komunikasyon. At habang mas dumarami ang datos, mas lumalapit ang mga scientists sa isang tanong na dati ay tila imposible. Mayroon bang mga pangunahing mensahe na paulit-ulit na ginagamit ng sperm whales? May ilang kodas na napapansin ng mga researcher na lumalabas sa iba't ibang sitwasyon at iba't ibang pamilya ng balyena.
Dahil dito, may mga hypothesis na ang ilang pattern ay maaring nagsisilbing simpleng signal ng presensya o pagkilala. Parang pagsasabi ng, nandito ako. Ngunit mahalagang bigyang diin na hindi pa ito opisyal na naisalin o nakumpirma bilang eksaktong kahulugan. Isa pa rin itong scientific hypothesis na patuloy na sinusuri. Gayunpaman, kahit hindi pa natin alam ang tunay na mensahe, may isang bagay na malinaw. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang mga sperm whale ay nakabuo ng napakasopistikadong paraan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa habang ang tao ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa ilalim ng dagat. Habang nagbabago ang mga imperyo, habang umuunlad ang mga sibilisasyon, habang nagkakaroon ng mga digmaan at revolusyon sa lupa, patuloy na nag-uusap ang mga balyena sa ilalim ng karagatan gamit ang isang sistema na hanggang ngayon ay bahagya pa lamang nating nasisilip at marahil iyon ang pinakakamanghamanghang bahagi ng buong kwento. Hindi dahil napatunayan na nating naiintindihan natin sila, kundi dahil ngayon pa lang natin natatanggap kung gaano karami ang hindi pa natin alam. Sa bawat bagong recording na nasusuri ng AI, sa bawat bagong dive ng mga researcher, at sa bawat bagong pattern na lumilitaw mula sa libu-libong oras ng audio, mas lumalawak ang posibilidad na may mga uri ng intelligence sa ating planeta na matagal nang umiiral. Ngunit ngayon pa lamang natin tunay na sinisimulang pakinggan. Habang mas maraming taon ang inilalagi ng mga researcher sa pagmamasid sa sperm whales, mas lumalabas ang isang mahalagang katotohanan. Ang kanilang komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapadala ng impormasyon. Bahagi rin ito ng kanilang social life. Sa mga pag-aaral sa Dominica at iba pang bahagi ng mundo, paulit-ulit na nakikita ng mga marine biologists na ang sperm whales ay kabilang sa may pinakamalalakas na social bonds sa animal kingdom. May mga pamilya na nananatiling magkakasama sa loob ng maraming dekada. May mga batang balyena na lumalaki sa piling ng mga tiyahin, lola at iba pang adult females sa grupo. At sa maraming pagkakataon, tila may organisadong pagtutulungan sa pag-aalaga at pagprotekta sa mga mas batang miyembro ng pamilya. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit napakahalaga ng komunikasyon para sa kanila. Sa ilalim ng dagat, lalo na sa napakalalalim na bahagi ng karagatan, halos walang liwanag na makikita, walang kalsada, walang palatandaan, walang visual landmarks na pwedeng sundan. Ang tunog ang nagsisilbing pangunahing paraan upang manatiling konektado ang grupo. Kapag sabay-sabay silang sumisisid sa paghahanap ng pusit at iba pang prey, kailangang may paraan sila upang mapanatili ang koordinasyon. Hindi pa lubos na nauunawaan ng science kung paano nila ito ginagawa sa bawat sitwasyon. Ngunit malinaw na mahalagang bahagi rito ang kanilang vocal communication. At kung may isang aspeto ng kanilang buhay na lalong nagpapahanga sa mga scientists, yun ay ang paraan ng kanilang pagtugon sa pagkawala ng kapwa-miyembro ng grupo. Sa iba't ibang species ng whales at dolphins, maraming pagkakataon nang naitala ang mga kilos na iniuugnay ng mga researcher sa pagluluksa o grief-like behavior. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay nangyari noong 2018 nang ang isang orca na kilala bilang Tahlequah o J35 ay magdala ng kanyang namatay na bagong silang na anak sa loob ng maraming araw sa Pacific Northwest. Ang pangyayaring ito ay malawakang naiulat at nasubaybayan ng mga marine researchers. Bagamat hindi natin maaring malaman ng eksakto kung ano ang nararamdaman ng isang balyena, maraming siyentipiko ang nagsasabing mahirap balewalain ang mga kilos na nagpapakita ng matinding attachment sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Hindi lamang ito isang beses nangyari. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga dokumentadong obserbasyon ng mga cetaceans na nananatili malapit sa kanilang namatay na anak o kasama sa grupo. Minsan ay binubuhat nila ito, minsan ay umiikot sila sa paligid nito, at kadalasan patuloy pa rin ang kanilang vocalizations habang nangyayari ang mga ito. Ang kahulugan ng mga tunog na yon ay hindi pa natin alam. Wala pang teknolohiya ngayon na kayang isalin ang bawat mensaheng ipinapasa nila sa isa't isa. Ngunit isang bagay ang malinaw, may komunikasyong nagaganap at bahagi iyon ng mga pinakamahalagang sandali sa kanilang buhay. Dito nagiging mas mahalaga ang tanong tungkol sa kultura ng mga balyena. Kapag namatay ang isang matandang matriarch sa isang sperm whale family, hindi lamang isang individual ang nawawala. Posibleng mawala rin ang napakaraming kaalaman na naipon sa loob ng kanyang buong buhay. Alam niya kung saan matatagpuan ang pinakamagandang hunting grounds. Alam niya kung aling ruta ang mas ligtas sa iba't ibang panahon ng taon. At alam niya ang mga panganib na naranasan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada. Sa mundo ng tao, naipapasa natin ang impormasyon sa pamamagitan ng mga libro, internet at paaralan. Sa mundo ng sperm whales, malaking bahagi ng kaalamang iyon ay ipinapasa sa pamamagitan ng social interaction at komunikasyon sa loob ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit may mga scientists na naniniwalang hindi lamang biology ang pinag-aaralan natin dito. Posibleng pinag-aaralan din natin ang isang uri ng kultura.
At habang pinag-uusapan ang relasyon ng tao at sperm whales, hindi maiiwasang balikan ang isa sa mga pinakasikat na insidente sa kasaysayan ng whaling. Noong November ng 1820, ang American whaling ship na Essex ay naglalayag sa Pacific Ocean sa panahon kung kailan mataas ang demand para sa whale oil. Ayon sa mga historical records, isang napakalaking sperm whale ang bumangga sa barko ng higit sa isang beses. Matindi ang naging pinsala. Sa huli, lumubog ang Essex. Ang mga nakaligtas na tripulante ay napilitang maglakbay ng napakahabang panahon sa maliliit na bangka habang nakikipaglaban sa gutom, uhaw at matinding kondisyon sa karagatan. Ang trahedyang ito ay naging isa sa mga pinakakilalang pangyayari sa kasaysayan ng paglalayag at isa sa mga inspirasyon ng nobelang Moby Dick. Hanggang ngayon pinagdedebatihan pa rin ng mga historian at marine experts kung bakit eksaktong nangyari ang pag-atake. Wala tayong paraan upang malaman kung ano ang nag-udyok sa balyenang yun. Ngunit ang insidente ay nagsisilbing paalala ng isang bagay. Sa loob ng maraming siglo, tiningnan ng tao ang mga balyena bilang simpleng pinagkukunan ng langis, pagkain o industriya. Ngayon habang mas umuunlad ang science, unti-unti nating natutuklasan na maaring mas komplikado ang kanilang mundo kaysa sa matagal nating pinaniniwalaan. At marahil ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang natututunan natin tungkol sa mga balyena, kundi ang natututunan natin tungkol sa ating sarili. Dahil habang mas naiintindihan natin ang lawak ng kanilang intelligence, social bonds, at kakayahang magbahagi ng impormasyon, mas napapaisip tayo kung gaano karaming anyo ng karunungan ang matagal nang umiiral sa Earth bago pa man nagsimulang isulat ng tao ang sarili nitong kasaysayan.